Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, kakagaling ko lang sa trangkaso. Kaya, pagpasensyaan nyo na kung from time to time, inuubo pa rin ako. Okay? Hindi pa rin magaling yung plema ko. Anyways, magsimula na tayo. So, dalawa yung tao natin. So, pag ganyan, energy silang lahat. Mamaya, gagamit ako ng clarifier cards. Baka may lumabas doon na tao. Kasi maganda kung may description, 'di ba? Para malaman natin kung sino ba yung bida. Kung kayo ba 'yon, yung person nyo, o kakilala nyo. Pero ngayon wala Kasi dalawa nga yung taong lumabas. So pag ganyan, lahat sila ay energy. So ang meron tayo dito ay Page of Pentacles, Six of Pentacles, the Moon at Queen of Wands. Alamin natin tong Page of Pentacles. So, yung Page of Pentacles natin, kinalarify ng Four of Wands, the Magician, at Eight of Cups. So, ano yun? Well, ang dating sa akin, may someone na nagde-desire. Kumbaga, ang dating, masaya naman siya Current situation niya, masaya naman sa Four of Wands. Kaya lang, ang dating feeling niya may kulang. Masaya naman siya pero hindi buo yung saya. Feeling niya may kulang. So, ang dating, yun yung desire niya hanapin or mag-take action dun sa something missing. Dumarating talaga yan sa point ng buhay ng tao na okay naman yung takbo ng career o ng love life, kaya lang para bang may something missing. So di ko masabi sa ngayon kung ano yung something missing na gustong hanapin ng bida natin.
So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun eh. Yun yung desire niya, hanapin niya. Gusto niya hanapin yung something missing. So, ngayon, wala siyang idea, pero para ba nakaka-feel siya na hindi buo yung saya niya. Anyways, may 6 of Pentacles tayo. Kaya lang na partneran ng damon. Sana sa dulo yung 6 of Pentacles. Kaya lang, dito siya sa pangalawang position. At teka lang, bago ko sabihin yung meaning nito, dito muna tayo sa damon. Ano ba tong damon? Bakit siya dumating dito? Ang weird oh. Yung damon kinalarify ng Page of Swords, 2 of Pentacles at 3 of Cups. Kasi ang magmumukha na tong 6 of Pentacles ay pag-obtain ng something. Ngayon, etong damon natin. 3 of damon, Page of Swords, 2 of Pentacles, 3 of Cups. Whether ginusto niya to o kusang dumating kasi may na-obtain nga siya eh. More like tao to eh. May dumating sa buhay niya tao or darating pa lang na confuse. Doon na papasok yung moon sa feelings niya. Okay? Kasi the moon pwede rin siyang red flag, pwede rin nga siyang deception eh. Illusion, fear, maraming meaning siya. Unclarity. Ngayon, kung ikaw-partner natin tong Page of Swords, 2 of Pentacles, 3 of Cups, kasi yung Page of Swords natin magmumukha na siyang restlessness, curiosity. Saan ang galing yon? Kasi may 2 of Pentacles tayo, so more like nagbabalance siya tas 3 of Cups, mukha na siyang third party. Ano ba yan? Parang ang dating relationship reading to. Okay, masaya naman yung takbo ng buhay niya sa feeling ng asawa niya, pero yun nga yung something missing. Gusto niya hanapin, 'di ba? Dumating naman. Dumating yung Page of ano ba yun? 6 of Pentacles na may na-obtain siyang something. Whether ginusto niya o hindi. Yun yung na-obtain niya ay inspiration. New inspiration.
So, syempre, bakit, tawag dito, yung something missing, ang magpupuno pala nun ay yung new inspiration. Ganun ang dating. So, sa madaling salita, hindi pala siya totally masaya dun sa current relationship niya. Kasi kung totally masaya siya, bakit may inspire pa siya sa iba, sa ibang tao? Diba? So, ang dating sa akin, teka, nahuhulog tong headset ko. So, ang dating sa akin, mahanap niya yung something missing dun sa magiging new inspiration niya. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero nagmukha na tong cheating. My goodness. Kaya pala may Queen of Wands tayo. Kasi yung Queen of Wands natin, flirty woman. Yun nga lang, di ko masabi kung sino to. Ito ba yung bida? O ito yung other woman? Pero since sabi ko nga kanina, hindi natin siya gagawing tao. Mag-stick tayo sa energy. Pag ganyan, nandito yung Queen of Wands. Siya yung card ng determination, passion, power, courage, being lively, humorous, funny. Well, ang dating sa akin, ito kasi yung outcome na natin possible outcome, Queen of Wands. Mukhang i-entertain nung bida natin sa kwento yung other person sa kwento na to. Whether sila na or magiging sila pa lang. Pero kasi nahanap nung bida natin yung something missing dito sa new inspiration niya. Nagmukha na tong new inspiration. Kasi nagbabalance siya dito tas 3 of Cups. So more like may someone else sa reading. So again, nagmukha na tong relationship reading na may halong cheating. Okay? Pero again, mukhang i-entertain niya pa rin yung presence nitong someone else. Kasi nandito nga itong Queen of Wands na may pagka-flirty energy, rebellious, daring, unpredictable, ganun Pero ngayong period lang naman, okay? Di naman necessarily forever na tong reading na to. Pero ngayong period, asahan natin na may someone na magiging kind of flirty. Kaya lang nga, di natin masabi kung sino. Although may lumabas dito. Kaya mas maganda kasi kung yung tao lalabas dito sa first o second position. Pag dito kasi pa-ending na So pag ganyan, yung court card nagiging energy na.
Or sige, gawin na rin nating tao. Who knows? Baka mag-resonate sa iba sa inyo tong idea o description. Pero malabo page of swords, more like single yan relationship reading tayo. O baka ito yung other person. Someone younger? Kasi page But anyways, hindi ko na-feel na other person yan. But, energy talaga siya. Page of Swords, siya yung card ng curiosity, restlessness, sociable, investigative, nagre-research, medyo may pagka-rebelde, pero for a cause naman. May pagka-energetic. Ganun Anyways, since relationship reading to, lalagay tayo ng clue. Tabi ko lang tong ginamit kong deck bago tayo pumunta sa clue. So, ito na yung clue. Ito yung possible person o partner ng Scorpio sa reading na to. Kapwa Scorpio, Capricorn, Virgo. Ngayon, kung hindi para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang zodiac. Possible zodiac sa inyo. Gemini, Sagittarius, Libra. May isa pa tayong clue. So, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue na lalabas mamaya, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, meron tayo ditong tooth gap. Sabi-sabihin, may hiwalay sa ngipin niya. Or, who knows, baka hiwa-hiwalay talaga ang ngipin. Hindi lang isa, kundi marami. Skinny. So, may someone na payat. European. So, may someone na nasa Europe. Kung dito literal na European, may taong European, ay baka may someone na nasa Europe. Or kung di man literally Europe, ay baka nasa foreign land or abroad. Whether yung foreigner yung partner or kung di man ganun ay nasa long distance relationship. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. White clothing. So pag ganito, pwedeng uniform. Or may someone na mahilig sa puting damit. Kasi kung uniform to, all white. Pwedeng nasa health field. Or ewan ko anong klaseng uniform to. Basta all white o almost all white. Pwede rin. Ngayon, pupunta tayo dito sa isa pang deck. Pero hindi pa ito yung huling deck. Okay? Pangalawa sa huli. So, sa part na to, kukuha lang ako ng dalawang card. Dalawa-dalawa. Okay? Extra message to. Kumbaga, yung mga hindi natin nasabi kanina, dito natin makikita. Success gamblers, baka
manalo yung iba sa inyo sa any form of gambling o competition. Sa period na to, o pwede rin namang gamblers. Sabihin nating sa period na to, may chance o tendency ang iba sa inyo na makapagsaya-saya kahit pa paano. Letter go chattering. Di ang dating sa akin, may tendency na makareceive ang iba sa inyo ng something na all about gossiping. Mga chika. So, yung iba sa inyo makaka-receive ng chika. Or baka may tendency na kundi man kayo yung maging madaldal dito, may someone na magiging madaldal sa iba sa inyo. So, paano? Sa form ng chat. Letter to di chat. Sa form ng chat, email, text, social media, dun yung way ng communication. Ano pa? Anong maisip? Punta na tayo sa susunod. Angry woman, Soldier. Ano to? Soldier. So, ang dating sa akin, sa period na to, posible yung constructive criticism, o pag-express ng opinion, feelings in a harsh way. Kasi nandito yung angry woman, so kundi siya constructive criticism, sarcasm or pag-express ng feelings nga or thoughts, opinions in a harsh way. Kumbaga, nagmukha siyang masyadong frank o tactless. May someone na ganon, magiging ganon, or kung di man kayo yung magiging ganon, ay kayo yung magiging receiver ba ng ganong explanation. Na parang ma-hurt yung iba sa inyo kasi nga may someone na nagiging angry. Angry woman to. Ngayon, paano papasok tong soldier na to? Ayun na yun. Parang walang control ba sa sarili.
Kasi yung soldier, magmumukha na siyang strength. So, nasobran sa strength. Nasabi ang mga hindi dapat sabihin. Kasi nadala siguro ng emosyon, kaya ganun nasabi. Ang mga pwedeng makakos ng hurtful words. Anyways, mag-end na ako dito, 25 minutes na. Meron pa tayong last deck. Ngayon, pupunta tayo dito. Dalawang card lang din yung ilalabas ko para mabilis. Ay, baliktad pala. Baliktad to. Receptivity. Ano yun? Self-worth. Ang dating receptivity. So, ang dating sa akin, ina-encourage ng self-worth. Don't worry. Kasi sabihin nating i-practice ng iba sa inyo tong self-worth. Hindi naman siya mamasamain ng ibang tao. Kasi nandito tong receptivity. Na parang okay lang or handa silang tanggapin kung ano kayo bilang tao. Ganun dating willing i-accept yung iba sa inyo bilang tao o kung ano man siya. So okay lang i-express yung sarili, in short. At pahalaga ng sarili sa period na to, dahil wala namang masama at nandito tong receptivity. Kumbaga magiging somewhat responsive naman yung tao na makakasalumuha ng iba sa inyo. Hindi mamasamain yung pagpapahalaga sa sarili, kung yan man ang i-practice nyo sa period na to. Eto, powerful allies, creative problem solving. May mga problema na ang makakaayos sa ibang tao, or sabihin natin in times of crisis, may tutulong sa inyo. Ito, powerful allies. Mag-end na ako dito kasi 28 minutes na. Pero sige na nga, tatloy na natin. Para balance. Kanina yata tatlo rin eh. Baliktad to. Sabi ko na eh, narumble ko yung card kanina. Anyways, rebirth, listening, ano yun? Walang dating sa akin tungkol to sa constructive criticism. Walang masama makinig tungkol doon. Kasi dahil dun sa constructive criticism, magiging open ng iba sa inyo sa transformation. For the better. Ano pa bang pwedeng dito? Ma-combine. So, for a change,
Sa period na to, in-encourage ang listening. Okay? Huwag masyadong one-sided sa pagdedesisyon. Kailangang alamin din ng both sides ng sitwasyon. Kaya may listening. O pwede rin namang huwag masyadong sarili lang ang iniintindi. Maganda kung matuto rin makinig sa opinion ng ibang tao. Kasi may case na ganun, di ba? Na parang minsan di tayo open sa opinion ng ibang tao. Nagiging close-minded tayo. So, sa period na to, na-encourage ang listening sa opinion ng iba. Kasi through listening, mag-open to ng transformation sa buhay natin. Ganun ang dating. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.